Masaya magkarinderya, a taste of success. Maraming Pilipino ang nangangarap magkaroon ng sariling negosyo. Alam mo ba na isa sa mga patok na negosyo ay ang pagbubukas ng karinderya? Maraming tao ang kumakain sa labas araw-araw. Kaya naman, malaki ang potensyal na kumita sa ganitong negosyo. Bukod sa kita, masarap din sa pakiramdam ang maghatid ng masarap at abot-kayang pagkain sa mga tao. Dito mo mararanasan ang saya ng pagiging entrepreneur at pagiging bahagi ng komunidad. Sa pagsisimula ng karinderya, kailangan ng sipag, tiyaga at tamang diskarte. Huwag mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa essay na ito, tutulungan kitang matupad ang pangarap mong magkaroon ng sariling karinderya. Handa ka na bang magsimula? Tara na! Simulan natin building your dream karinderya. Unang hakbang ay ang pagpaplano. Pag-isipan mo kung anong klaseng karinderya ang gusto mo. Ano ang magiging specialty mo? Saan mo ito ilalagay? Gaano kalaki ang puhunan mo? Panglawa, humanap ng magandang lokasyon. Mas maganda kung mataw ang lugar at madaling puntahan. Siguraduhin ding maayos ang daloy ng tubig at kuryente sa lugar na napili mo. Pangatlo, kumuha ng mga kailangang dokumento at permiso. Mag-apply ng business permit sa munisipyo at sanitary permit sa health department. Importante ito para maging legal ang iyong negosyo. Masarap at abot-kaya crafting your winning menu. Ang sikreto ng isang matagumpay na karinderya ay ang masarap at abot-kayang pagkain. Mag-isip ng mga putahe na patok sa panlasa ng mga tao sa lugar ninyo. Huwag masyadong magpakomplikado. Magsimula sa mga basic na putahe tulad ng adobo, sinigang at kare-kare. Pwede ka ring magdagdag ng ilang specialty dishes para maiba ka sa iba. Huwag kalimutan ng mga panghimagas at inumin. Pwede kang magbenta ng halo-halo, sagut gulaman at sari-saring juice. Pera mo, palaguin mo, smart financial management. Ang pagmamanage ng pera ay napakahalaga sa kahit anong negosyo. Gumawa ka ng budget para sa iyong puhunan, gastusin, at kita. Itala mo lahat ng iyong kinikita at ginagastos. Sa pagpepresyo ng pagkain, siguraduhin mong may kita ka pero hindi overpriced. Alamin mo ang presyo ng mga sangkap at kalkulahin mo ang tamang presyo ng bawat putahe. Huwag matakot mag-invest sa quality ingredients. Mas pipiliin ng mga customer ang masarap na pagkain kahit medyo mataas ang presyo. Section 5. Halo Customers. Marketing your karinderya. Para dumami ang customer, kailangan mong i-promote ang iyong karinderya. Gumawa ng karatula na maganda at madaling makita. Pwede ka ring magpaskil ng flyers sa paligid ng lugar ninyo. Samantalahin ang social media. Gumawa ng Facebook page para sa iyong karinderya. Mag-post ng mga litrato ng masasarap mong putahe at mag-update ng iyong menu at promo. Pwede ka ring magbigay ng discount sa mga suki mo. O kaya naman ay magkaroon ng Eat All You Can promo. Section 6. Mga idolo ng bayan, Inspiring Karinderya Success Stories. Maraming kwento ng tagumpay ang nagsimula sa isang simpleng karinderya. Isa na dito ang kwento ni Aling Nena. Nagsimula si Aling Nena sa isang maliit na kariton lamang. Dahil sa kanyang masarap na lugaw at tokwat baboy, dumami ang kanyang suki at nakaipon siya ng pera para magkaroon ng sariling pwesto. Meron ding kwento si Mang Berting na dating empleyado sa isang kumpanya. Nang siya ay magretiro, nagtayo siya ng karinderya sa harap ng kanilang bahay. Dahil sa kanyang kakaibang putahe na bulalo sa gata, sumikat ang kanyang karinderya at dinarayo pa ng mga tao galing sa ibang bayan. Ang mga kwentong ito ay patunay na kahit sino ay pwedeng magtagumpay sa pagnenegosyo ng karinderya. Kailangan lang ng sipag, tiyaga, at determinasyon. Section 7. Walang susuko. Overcoming common challenges. Tulad ng ibang negosyo, may mga pagsubok din na haharapin sa pagpapatakbo ng karinderya. Maaring may araw na mahina ang benta o kaya naman ay tumaas ang presyo ng mga bilihin. Pero huwag kang mag-alala, may solusyon sa bawat problema. Kung mahina ang benta, maghanap ng paraan para mas ma-promote ang iyong karinderya. Kung tumaas ang presyo ng bilihin, maghanap ng ibang supplier na mas mura ang presyo. Ang importante ay hindi sumuko at patuloy na mag-isip ng paraan para mapaunlad ang iyong negosyo. Section 8. Dagdag tips. Dagdag yaman. More tips for karinderya success. Bukod sa mga nabanggit na, narito pa ang ilang tips para mas lalong mapalago ang iyong karinderya. Panatilihing malinis ang iyong karinderya.
Siguraduhin malinis ang mga plato, kutsara at baso. Maging magiliw sa iyong mga customer, magpasalamat sa kanilang pagtangkilik, maging maabilidad, mag-isip ng mga bagong putahe o promo para ma-attract ang mga customer. Tandaan, ang susi sa tagumpay ay ang pagmamahal sa iyong ginagawa. Kung masaya ka sa pagluluto at pagsiserve ng pagkain, siguradong magiging matagumpay ka sa negosyong ito. Section 9. Kayang-kaya mo yan. Your Carinderia journey begins. Ngayong alam mo na ang mga hakbang sa pagtatayo ng karinderya, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Simulan mo na ang iyong pangarap at tikman ang sarap ng tagumpay. Huwag kang matakot magsimula. Nandito lang kami para gabayan ka sa iyong paglalakbay. Tandaan, nasa sa iyong mga kamay ang susi sa iyong magandang kinabukasan. Kayang-kaya mo yan.